Posible raw pumalit kay VP Robredo si dating Senador Bongbong Marcos sakaling ma-impeach ito. Sa panayam sa Philippine SAR, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na maaaring makuha ni Marcos ang posisyon ni Robredo pero kailangan muna itong manalo sa kanyang election protest. Kasalukuyang dinidinig ng Presidential Electoral Tribunal ang protesta ni Marcos kay Robredo kaugnay ng umano'y dayaan noong eleksyon. Base naman sa line of succession na nakasaad sa konstitusyon, maaaring pumalit bilang vice-presidente ang Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Korte Suprema. Maaari ring pumili ang Pangulo ng vice-presidente mula sa mga mambabata sa Kamara o Senado. Isa si House Speaker Alvarez sa mga nagbabalak maghain ang impeachment laban kay Robredo, habang kasalukuyang senador naman ang natalong running mate ni Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano. Representative Alejano should withdraw his complaint to prevent unavoidable political turmoil that would paralyze lawmaking in the House. Resorting to impeachment and counter-impeachment would result in legislative paralysis. Sa tingin ko, parang mahirap, Kasi yung coalition, yung supermajority, to my mind, is stronger than ever. Pag nagbotohan at hindi nakakuha ng boto yung complaint against the president, it will die a natural death. Dagdag ni Roque, kung magmamatigas si Alejano, tiyak na itutuloy ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang bantang pag-impeach kay Vice President Leni Robredo. Tingin ko, kapag natuloy ang impeachment laban kay VP Robredo, mahigit pa sa kalahati ng House ang susuporta dyan. Hindi ko sinasabing gusto ko siya ma-impeach. Kaya nga ang pakiusap ko kay Congressman Alejano, whether or not he intended it, ganyan po ang persepsyon ng mga miyembro ng Kamara de Representante na ito po ay suportado ni VP Robredo. May nakaumang na ring impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ipinadala ito ng 2 abogado kay House Speaker Pantaleon Alvarez kahapon. Kaugnay yan ang video message ni Robredo sa United Nations na bumabatikos sa kampanya kontra droga at mga umano'y extrajudicial killings sa bansa. Panawagan naman ng tagapagsalita ni Robredo, wag naman daw sanang daanin lang sa numero ang reklamo. May report si Sandra Ginaldo. Mga kalaban ko, gusto akong si Leni, apurado masyadong maging presidente. Sa harap ng Filipino community sa Myanmar, nagpasaring si Pangulong Duterte kay Vice President Leni Robredo. Noong 1 linggo kasi, isang impeachment complaint ang isinampa ni Representative Gary Alejano laban sa Pangulo. At paniwala ni Duterte, malamang daw, kasama si Robredo sa mga nasa likod dito. Ngayon naman, isang impeachment complaint ang ikinakasa daw laban kay Robredo. At isang opisyal mismo ng Department of Interior and Local Government o DILG ang nakikipag-ugnayan sa grupo. Sinabi ni DILG Assistant Secretary Epimaco Densing III, ayaw pa raw lumantad sa publiko ng grupo na binubuo ng 4 na abogado at isang propesor. Betrayal of public trust ang kanilang reklamo na ihahain daw sa muling pagbubukas ng Kongreso sa Mayo. Pumunta sa ibang bansa at manira sa ating bayan ng mga datos at mga impormasyon na hindi na-verify at hindi niya man lang kinonsulta kung totoo o hindi para lang maparasiraan lang ang present administration, yan po ang mabigat. Ang tinutukoy ni Densing ang video message ni Robredo na pinadala sa pulong ng United Nations Commission on Narcotic Drugs kung saan binatikos niya ang anti-drug campaign ni Pangulong Duterte. Sinabi niyang 7,000 katao na ang namatay at ang mga tao raw na humihingi ng warrant of arrest ay binubugbog. At meron din daw palit ulo kung saan hinuhuli ang kaanak na isang suspect para ituro nito ang hinahanap na suspect. Si Robredo ngayon ang sinisisi ni Densing kaya nagbanta ang European Union Parliament na alisin ang GSP Plus status ng Pilipinas kung saan nakakapagpasok ang Pilipinas ng ilang produkto sa Europa ng walang tax. Kabilang kasi sa kondisyon ng GSP ang pagsunod sa ilang kasunduang may kinalaman sa human rights at iba pa. Maghahain ho ng impeachment complaint, signed ho ito ng mga private individuals at kailangan hong i-endorso ng at least one congressman. At dahil halos nagvo-volunteer na si Speaker Pantaleon Alvarez, then we will ask him to sponsor it. Kapag naisampa na ang impeachment complaint, didiretso na ito sa Senado kung i-endorso ng mahigit 77 kongresista. Titingnan muna natin yung complaint, no? Kailangan mabasa natin
tapos makita rin natin yung mga ebidensya kung ito ba ay matibay. Yung pag-i-endorse, wala hong problema yan. Marami hong mag-i-endorso. Hindi ho siguro bababa sa 100 yan. Kung si Speaker Alvarez, ang sabi niya, siya yung maglilid ng pag-vote. Ilan ang followers niya? 250 ang followers niya sa House. Or 230. Lagyan na natin, conservative. Hindi tinukoy ng opisyal ng DILG kung anong grupo ang may nilulutong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero ang mga dating tumakbo sa pagkasenador na sina Attorney Oliver Lozano at Melchor Chavez nagpadala ng kopya ng kanilang impeachment complaint laban kay Robredo kahapon. Ipinadala nila ang reklamo kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Git na mga nagreklamo, maituturing umanong culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang anilay pagbatikos ni Robredo sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte sa isang video message na ipinadala niya sa United Nations. Tumanggi magpa-interview sa media si Robredo na dumalo sa flag raising ceremony sa Quezon City Hall at sa isa pang pagtitipon kasama ang mga kababaihan. Sabi ng tagapagsalita ng bise, sana wag namang daanin lang sa numero ang usapan. Sana hindi lang purely numbers yung tinitingnan natin dito, pero yung content, yung substance, dahil naniniwala tayo na yung mga inihalal natin na mga kinatawan sa Kongreso ay bumoboto at nagdedesisyon ayon sa kanilang mga prinsipyo. Itinanggi rin niyang kasama si Robredo sa mga nagsusulong na impeachment complaint laban sa Pangulo. Hindi nag-aapura si VP Leni sa kung ano man. Kung di apurahin lang na tapusin lahat ng mga sinimulan namin na programa para sa anti-poverty programs. Hiniling naman ng isang abogado na i-endorso ng House Speaker ang inihandang impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Saksi si Sandra Aguinaldo. Mga kalaban ko, gusto akong si Leni, apurado masyadong maging presidente. Sa harap ng Filipino community sa Myanmar, nagpasaring si Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Leni Robredo. Hindi malinaw kung bakit yan nasabi ng Pangulo, pero bago nito ay nagsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo si Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Sumabay ito halos sa pagpapadala ni Robredo ng video message sa United Nations Commission on Narcotic Drugs, kung saan binanggit ang pagmamalabis daw ng pulisya sa gitna ng kampanya kontra droga. At mayroong pangaraw palit ulo kung saan kaanak daw ang hinuhuli kung wala ang suspect. Ang Volunteers Against Crime and Corruption may hiling kaugnay sa video message. We will ask her officially to make a public apology. Pero sina Attorney Oliver Lozano at Melchor Chavez may inihanda ng impeachment complaint laban kay Robredo na ipinarating na raw sa House Speaker at hiniling nilang ma-endorso sana. Act of dishonesty at moral bankruptcy raw ang sumbong nito sa kanyang video message. Sabi ng House Speaker, hindi pa niya nakikita ang reklamo. Pero kung sakali, hindi raw sila mahihirapang kumuha ng suporta para rito. Titingnan muna natin yung complaint, no? Kailangan mabasa natin. Tapos makita rin natin yung mga ebidensya kung ito ba ay matibay. Yung pag-i-endorse, wala hong problema yan. Marami hong mag-i-endorso. Hindi ho siguro bababa sa 100. Bukod pa dyan ang impeachment complaint na ayon sa isang DILG Assistant Secretary ay inihahanda ng 4 na abogado at isang propesor na ayaw pa lumantad sa publiko. Betrayal of public trust naman ang basehan ng reklamong sa Mayo ihahain. Pumunta sa ibang bansa at manira sa ating bayan ng mga datos at mga impormasyon na hindi na verify at hindi niya man lang kinonsulta kung totoo o hindi para lang maparasiraan lang ang present administration, yan po ang mabigat. Sabi ni Senate President Coco Pimentel, mas madali nga raw ang pag-impeach kay Robredo kesa kay Duterte kung sakali. 1/3 o 77 kongresista lang ang kailangan para umusad ang impeachment complaint. Sobra-sobra dyan ang bilang na nasa mayorya na kaalyado ng Pangulo. Hanggang ngayong gabi, ayaw sagutin ni Robredo ang mga tanong tungkol sa pagpapa-impeach sa kanya. Pero iginit na ng kanyang opisina na walang kinalaman si Robredo sa impeachment laban sa Pangulo. Ikinatismaya naman ni Senador Panfilo Ping Lacson ang ibinigay na video ni Vice President Leni Robredo sa United Nations Commission on Narcotic Drugs, kung saan binatikos ito ang kampanya kontra illegal na droga ng pamahalaan. Ayon kay Senador Lacson, na dating hepe rin po ng Philippine National Police,
Kailangan itama ni Robredo ang sinasabi nitong mahigit 7,000 ang napapatay dahil sa summary executions. Habang sa talaan naman ng PNP, mahigit 2,000 lamang ang napapatay sa lehitimong operasyon ng PNP at 4,979 ang death under investigation. Samantala, binatikos naman ni dating United Nations General Assembly Delegate na si Michael Francis Acevedo si Robredo sa nasabing video. Anya, hindi lamang pinahiya ni Robredo ang ating bansa, kundi lumabag din ito sa ating batas kagaya ng betrayal of public trust at economic sabotage.